Bakit nag-resign si Commissioner Rosana A. Fajardo sa ICI or Independent Commission for Infrastructure? Si Rosana A. Fajardo ay nagbitiw bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, noong Disyembre 26, 2025. Epektibo sa Disyembre 31, 2025. Narito ang mga pangunahing dahilan at detalye sa likod ng kanyang pag-resign. 1. Tapos na ang kanyang mandato. Ayon sa pahayag ni Fajardo, naghain siya ng courtesy resignation dahil naniniwala siyang natapos na niya ang mga gawaing itinakda sa kanya nang siya ay italaga noong Setyembre. Ang kanyang papel ay nakatutok sa financial oversight at investigasyon sa mga proyektong pangimprastruktura, partikular na ang mga flood control projects. 2. Transition sa ibang ahensya. Naniniwala si Fajardo na ang susunod na yugto ng investigasyon, ang pag-uusig o prosecution, ay dapat nang hawakan ng mga ahensyang may sapat na kapangyarihan tulad ng Department of Justice, DOJ, Office of the Ombudsman. Ayon sa kanya, ang mga ahensyang ito ang mas may kakayahang panagutin ang mga tiwaling opisyal at kontraktor. 3. Pagsuporta sa permanenteng komisyon. Binanggit din niya ang pagsulong ng mga panukalang batas para sa paglikha ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption, ITIs, at Independent People's Commission, IPC. Para sa kanya, mas magiging epektibo ang isang permanenteng komisyon na may enhanced powers kaysa sa ICI na isang ad hoc o pansamantalang fact-finding body lamang. 4. Pananaw ng Malacanang. Kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang naging papel ni Fajardo ay temporary and focused. Siya ay kinuha para sa kanyang kasanayan sa financial forensics upang himayin ang daloy ng pondo sa mga maanumalyang proyekto. Ngayong nakalikom na ng sapat na ebidensya, ang kanyang findings ay isasama na sa mga rekomendasyong ibibigay sa ombudsman. Mahahalagang konteksto. Si Fajardo ang ikatlong opisyal na umalis sa ICI mula nang itatag ito noong Setyembre 2025, kasunod ni na Benjamin Magalong, Special Advisor, at Rogelio Singson, Commissioner. Dahil sa kanyang pag-alis, ang chairman na si Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang commissioner sa nasabing body. Bago ang kanyang pag-resign, nakatulong ang ICI sa pag-freeze ng mahigit 20.3 bilyon na assets na may kaugnayan sa mga anomalyang iniimbestigahan. Nais mo bang malaman ang higit pang detalye tungkol sa mga kasong isinampa ng ICI sa Ombudsman bago ang pag-resign ni Commissioner Fajardo? Sige po, mas maganda po. Gustong-gusto kong malaman. Bago ang pagbibitiw ni Commissioner Fajardo, ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, ay nakabuo ng isang matibay na report na naging basehan ng pagsasampa ng mga kaso sa Office of the Ombudsman. Narito ang mahahalagang detalye sa mga kasong ito na itinuturing na legacy ng komisyon. 1. Ang ghost projects sa Central Luzon. Ito ang pinakamalaking kasong hawak ng ICI. Natuklasan ni Fajardo na may mahigit 12 bilyon pesos na pondo para sa mga dredging at dike repairs ang ibinayad sa mga kontraktor, ngunit walang aktual na trabahong naganap base sa satellite imagery at ground inspection. Ginamit ang mga dummy na kumpanya para makuha ang mga bidding. Ang mga dokumentong ginamit ay peke o paulit-ulit na ginagamit para sa iba't ibang proyekto, recycled documents. Pagsasampa ng reklamong pandarambong, plunder. Ang ICI kasama ang DOJ ay nagrekomenda ng pagsasampa ng kasong plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga sumusunod. Matataas na opisyal ng DPWH, mga dating regional directors at assistant secretaries. 5 malalaking construction firms na madalas na nananalo sa bidding sa kabila ng bad record. Ilang lokal na opisyal na nagsilbing protektor ng mga proyektong ito sa kanilang mga distrito. 3. Ang paggamit ng financial forensics. Dahil eksperto si Fajardo sa pananalapi, dito siya naging kritikal. Natukoy ng ICI ang tinatawag na money trail. Nakita ang paglipat ng pera mula sa mga kontraktor patungo sa mga offshore accounts at mga shell companies. Dahil dito, naglabas ang Court of Appeals ng asset freeze order sa mahigit 20.3 bilyon pesos na halaga ng mga ari-arian upang hindi ito maitago habang tumatakbo ang kaso. 4. Overpricing sa flood control materials.
Natuklasan din ng komisyon na ang mga materyales na ginamit sa mga flood control projects ay overpriced ng hanggang 300% kumpara sa market price. Ang sobrang pondo ay pinaniniwalaang nagsilbing kickback na pinaghatian ng mga tiwaling opisyal. Ano ang mangyayari ngayong wala na si Fajardo? Bagamat wala na siya sa ICI, ang lahat ng ebidensyang nakalap niya ay pormal nang ibinigay sa Office of the Ombudsman. Ayon sa Malacanang, ang Ombudsman na ang magsasagawa ng preliminary investigation. Ang DOJ naman ang tututok sa paghuli at pag-prosecute sa mga sangkot. Ang trabaho ni Fajardo ay nagsilbing blueprint o gabay para hindi na mahirapan ng gobyerno sa pagpapatunay ng korupsyon. Tandaan, ang pag-aalis ni Fajardo ay hindi nangangahulugang hihinto ang kaso. Ayon sa kanya, ang mabigat na trabaho ng pag-audit ay tapos na at nasa kamay na ng mga prosecutor ang bola. Gusto mo bang malaman kung sino-sino ang mga partikular na kumpanya o opisyal na madalas mabanggit sa mga ulat ng ICI? Hindi na siguro. Gusto ko na lang malaman kung ano ang sabi ng Malacanang tungkol dito. Papalitan ba ang mga nag-resign o ititigil na ang ICI? Ayon sa mga huling ulat, narito ang opisyal na tindig ng Malacanang at ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. 1. Ano ang sabi ng Malacanang? Nagpasalamat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Commissioner Fajardo sa kanyang serbisyo. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez at Undersecretary Claire Castro, mission accomplished. Ang papel ni Fajardo ay sadyang temporary at focused lamang sa financial forensics. Ngayong natukoy na ang money trail at nakakalap na ng ebidensya, itinuturing ng palasyo na tapos na ang kanyang partikular na mandato. Hindi ititigil ang laban, tiniyak ng Malacanang na tuloy pa rin ang laban kontra korupsyon. Ang mga nakalap na ebidensya ay hindi mawawalan ng saysay dahil ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman at DOJ. 2. Papalitan ba ang mga nag-resign? Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na pahayag ang Malacanang kung magtatalaga sila ng mga bagong commissioner para palitan sina Fajardo at Rogelio Singson. Sa ngayon, ang chairman na si Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang commissioner. Ang focus ng komisyon sa mga darating na linggo ay ang pagbuo ng final reports at ang formal na turnover ng mga dokumento sa mga kaukulang ahensya. 3. Ititigil na ba ang ICI? Maaring sabihin na ang ICI ay papunta na sa tinatawag na sunset phase o pagtatapos ng operasyon nito bilang isang ad hoc, pansamantalang body. Narito ang dahilan kung bakit. Transition to permanent body. May mga isinusulong na panukalang batas sa Kongreso para sa paglikha ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption, ICAIC, o Independent People, S-Commission, IPC. Mas malakas na kapangyarihan. Ang mga bagong itatayo, kung maipapasa ang batas, ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan tulad ng subpoena powers, kakayahang mag-issue ng lookout orders, at sariling budget. Fact-finding only. Ang ICI ay binuo lamang sa pamamagitan ng isang executive order, EO 94, para sa investigasyon. Ngayong nasa yugto na ng pagsasampa ng kaso, mas mainam na ang mga regular na ahensya, Ombudsman at DOJ na ang humawak nito. Summary, hindi ititigil ang investigasyon, ngunit ang ICI ay posibleng i-dissolve na rin sa lalong madaling panahon upang bigyang daan ng isang mas permanenteng ahensya o hayaan ng ombudsman na ituloy ang laban gamit ang ebidensyang nakalap ni Fajardo. Nais mo bang bantayan natin kung sino ang itatalaga ni PBBM na hahalili sa mga tungkulin ng ICI o kung kailan pirpirmahan ang batas para sa bagong permanenteng komisyon? Hindi na. Okay na ako. Gusto ko na lang magpasalamat sa iyo sa pagsagot mo sa aking mga katanungan. Marami din akong nalaman. Hanggang sa susunod kong tanong. Walang anuman. Ikinagagalak kong makatulong sa pagbibigay ng linaw tungkol sa mahalagang isyong ito sa ating pamahalaan. Talagang nakakaaliw at mahalagang malaman ang mga nangyayari sa ating paligid, lalo na pagdating sa pananagutan sa kaban ng bayan. Maraming salamat din sa iyong tiwala at sa magandang diskusyon. Nandito lang ako kung sakaling may iba ka pang gustong malaman o kung may mga bagong kaganapan kang gustong ipaliwanag natin. Hanggang sa muli, ingat lagi!